Mga kapatid, sa araw nito, remember the real saint. So, bakit po ganun yung title natin, mga kapatid, o yung paksa natin, mga kapatid, o yung topic natin? Di pa po November 1 ngayon. So, kumusta po yung nagdaang November 1 o yung All Saint Day natin sa ating buhay? Kumusta po yung bawat isa? Nagdiwang po ba tayo ng All Saint Day o All Souls Day sa ating mga tahanan o kung saan-saan po natin ito pinagdidiwang? Kumusta po yung ating pagdiriwang? Ito po ba ay nakapagbigay ng kapayapaan sa atin, nakapagbigay ng pangunawa o malawak na kaalaman sa atin, mga kapatid? Bakit? Kasi dito sa ating binasa is patungkol sa isang buhay at sa isang patay. Pinag-compare ng may akda dito na kung ano yung buhay na meron ng yung buhay at yung patay. So ngayon, papasok po tayo kasi ang nakikita po natin talaga yung in realization, no, in tradition, ay nakikita natin taon-taon na nagkakaroon tayo ng celebrity o celebration ng araw ng mga patay. Minsan sinasabi nilang All Saint Day, minsan sinasabing All Souls Day, minsan sinasabing Pista ng mga patay. So ngayon, mga kapatid, tinatanong tayo ng ating Panginoon, who's the saint? Who's the saint? And who's the real saint? Sino ba ang totoong santo? Pag sinabing saint, santo. Pag sinabing banal, ang santo, banal. Pag sinabing banal, yan po yung blameless. No? At who's your saint? No? At who's your saint? In Hundas, sabi nga. Sino yung naging santo mo nung Hundas, mga kapatid? So ngayon, mga kapatid, balikan po natin mga background. Sa Hundas, ang dami pong mga nangyayari. Mga kapatid natin sa iba't ibang dako ng mundo na sineselebrate po nila ang mahal na araw ng mga patay. Kung titignan po natin, mga kapatid, ito po ang Hundas kasi o ang All Saint Day, yan po ay nagmula sa mga Kristiyano o sa Roman Catholic. Di po ba? O ito yung ginawa na tradisyon ng mga pagano o yung mga paganismo. So sila po yung nag-start dyan. Kung titignan po natin sa Bible kasi, nawawala po yung kasabihan ng araw ng mga patay dito, mga kapatid. So ngayon, kumusta po yung naging sitwasyon, naging buhay natin nung nakaraang November 1? Actually, mayroon pang October 31 na sineselebrate nila about sa kaluluwa. Then pagdating ng November 1, sineselebrate nila yung about sa mga patay. Then pagdating ng November 2, sineselebrate nila yung mga saint, yung mga namatay nila sa buhay na talagang pinapanalangin pala nila ito upang magkaroon ng kaligtasan. Pero hindi naman po kasi ganun yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. No, kaya sabi nga dito, remember the real saint. Alalahanin po natin yung tunay na santo at kung sino ba yung santo at kung sino ba yung santo natin nung Hundas, mga kapatid. Sabi ko nga, maraming abala ang mga nagagawa ng ating mga kapwa Pilipino na sa pagdating ng All Saint Day na yan. Ang dami mga naghahanda, no, nagbibigay ng mga flowers, nagpupunta sa mga namatayan nila sa buhay. Ang dami mga iba't ibang proseso, iba't ibang mga bonding, iba't ibang mga fellowship ang ginagawa ng ating mga kapatid. Ang tanong, yung bang fellowship na yon, mga kapatid, ito ba ay naaangkop sa ating Panginoon? O nabibigyan po ba natin lahat ng kaluhuran? O naitataas po natin, naipupuri po ba natin ito sa ating Panginoon? Kaya yan po yung ating pag-aaralan ngayon sa ating mensahe, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, sa binasa natin, tumungkol sa buhay.
O anong sabi niya sa 5? Alam ng buhay na siya'y mamamatay. Amen. Sabi nga, diba sa salita ng ating Panginoon doon sa Hebrew, na ang tao minsan lang mamamatay. At pagkasunod doon, hukom. Yun yung judgment day ng ating Panginoong Jesucristo. So dito sabi naman sa patay, ang mamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala silang pag-asa at nakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkabuot, pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. So ibig sabihin, ang patay useless, mga kapatid. So ngayon, paano po ba nangyari? Bigyan natin ng konting background. The three parts of man is a body, soul, and spirit. So saan po napunta yung body? Yung body, ito po yung ginawa ng ating Panginoong Diyos na inukit niya sa alabok. Yun po yung tinatawag na body. Kaya pag tayo ay napatay, babalik po tayo sa lupa. Di po ba madudurog tayo, magiging alabok? Kaya nga sabi ni Job, ako ay mula sa alabok at babalik sa alabok. This is the body. And the soul. Ang sabi ng Panginoon sa Genesis, gumawa siya ng tao na katulad ng kanyang image, pero wala siyang buhay. Anong ginawa ng Diyos? Hiningahan niya sa kanyang ilong, at anong sabi doon? Nagkaroon ng kaluluwang buhay. Hinihangaan ng Diyos ang ilong nung ginawa niyang sculpture o yung tao, nagkaroon siya ng kaluluwang buhay. So doon po na pumapasok yung kaluluwa, the soul. So yung spirit, paano yun mga kapatid? Yung spirit ay ang Diyos, at ang spirit nito ay sa Diyos. Ngayon, nagkakaroon lamang tayo ng espiritu ng Diyos pag tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kung titignan po natin sa mundong ito, maraming klaseng mga spirit. May mga body spirit, demon spirit, Satan spirit, Lucifer spirit, Apollyon spirit. So marami pong spirit yan. Kaya mag-ingat po tayo kung ano yung spirit na napupunta sa atin. Dapat alam po natin yan mga kapatid. Dapat ang espiritu ng Diyos ang laging nasa atin. So malinaw po yan, body, soul, and spirit. Tandaan natin yung spirit natin ay galing sa Diyos. So ngayon, pinag-uusapan po natin yung undas. Dahil po pag namatay ngayon ng tao, yung body sa lupa at yung soul, mapupunta yan doon sa tinatawag na paradise. So kung titignan po natin dyan, wala pang nangyayari. Hindi pa na-judge yung tao. Nandun lang sa paradise. Nandun lang sa isang tinatawag na Hades. No? At yun ngayong spirit, pag namatay ang tao, babalik yung spirit ng Diyos sa Diyos. Sa Kanya yun eh. So yung spirit ko, pag namatay ako, kukuhanin ulit ng Diyos yan. So ngayon yung may iwan sa akin, doon sa tinatawag na Hades, kaya nga sabi dyan, yung tao mamamatay. Anong sabi dyan sa pinag-aralan natin na sa 10 ba yun? Animan ang ginagawa mo ay pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sapagkat sa digdig ng mga patay nakakakasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan man ng kaalaman o karunungan. Napakalinaw yan mga kapatid. So, kaya pala sabi ni Jesus Christ, nung namatay si Lazaro, sabi niya, hindi siya patay, natutulog lang. Pero nung pinaliwanag ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, hindi, patay na si Lazaro. So, ang gustong ipahiwatig sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, pag tayo pala ay namatay, ang kaluluwa natin ay napupunta doon sa tinatawag na libingan. Yung libingan na yan ay dalawa. Libingan ng mga mapupunta sa Panginoon, mapupunta sa dagat-dagatang apoy. So nakita po natin yan. So ngayon sabi nga, ang mga nangyayari kasi, ipinapanalangin natin. Yung tradisyon natin dati, pinapanalangin natin yung mga patay para maligtas. Ganun pala yun. Kaya pa nagiging All Saints Day, All Souls Day. So hindi pala dapat yun. Kahit anong ipanalangin natin sa mga patay natin, mga kapatid, wala na silang mararamdaman.
malinaw na malinaw dito sa mga ngaral o Ecclesiastes na talagang wala silang nararamdaman. Kahit yung pag-ibig nila, mga kapatid, pagkapuot, galit nila, mga kapatid, wala na silang nararamdaman. Wala silang alam, sarado. Ibig sabihin, tulog po sila. Yan ay mabubuhay sila pagdating lang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung titignan natin pala, yung mga nagagawa nating effort na patuloy, minsan may pagkain pa, napakasarap ng pagkain, ilalagay natin doon sa puntod. So hindi pala malalasahan talaga ng ano yan. Kasi ang paniniwala ng paganismo ay yung kaluluwa daw na hindi pa talaga nangyayari ang Judgment Day, bumabalik sa mundo. Nagpaparamdam siya. So sa Kristyanismo, ang turo sa Christian, mga kapatid, hindi po ganun. Dahil malinaw na malinaw sa mga ngangaral ng pag namatay ang tao, tulog na po siya automatic doon sa libingan ng mga patay na kinasadlakan po. Amen? Kaya kung titignan din natin ngayon, mga kapatid, nasasabi din ng lahat na pista ng mga patay. So wala rin po tayong mababasa na pista ng mga patay sa Bible. So kung titignan po natin sa Old Testament, maraming mga feast na binabanggit dyan. Nandiyan ang Feast of Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of Tabernacle, Feast of First Fruit, Feast of Harvest, o yung Feast of Atonement Day, yung tinatawag na pagwawalang sala, yung ginagawa ng mga saserdote dati na kung paano sila patatawarin ng Diyos. Pag hindi sila pinatawad, mamamatay sila on the spot. Yun po yung Feast of the Day of Atonement. So, titignan po natin yan. Puro peace po yan. Ibig sabihin yan, tinatawag nating pista. Pista ng Paswa, yan po yung pista. Feast of Passover. No, yung pista ng tinapay na walang levadura, yan po yung Feast of Unleavened Bread. So maraming katunayan na pinapakita sa Biblia, kahit si Jesus Christ, tinuturo niya yan, New Testament, na may peace. Pero wala tayong mababasa dyan na peace of death. Yung peace of death o yung araw o yung pista ng mga patay. Pero nakakalungkot, nangyayari po talaga yun. Kaya kung titignan nyo, mga kapatid, tanungin lang natin, bakit kaya hindi nga nilagay ng Panginoong Diyos ang Feast of Death o yung pista ng mga patay sa Bible? Pwede naman. Kasi marami ring katuruan o marami ring Bible verse na ang mga patay pinupuntahan sa kanilang puntod. So tingnan nyo po yung Revelation dito. Oo nga, hindi binigay ng ating Panginoong Jesucristo ang Feast of Death o pista ng mga patay sa Bible, mga kapatid. Kasi yung mga namamatay na tao, hindi po lahat sila naliligtas. Sabi nga, pag tayo ay namatay, merong libingan na dalawa. Hindi lahat ng tao na pupunta doon sa Panginoon o yun doon sa Jesus Paradise. No, ngayong nabuhay si Jesus Christ, Jesus Paradise. Pero nung hindi pa dumadating si Jesus Christ, ito yung tinatawag na Hades. So di pa po, kung titignan natin si Lazaro at yung mayaman, dito po pinapakita ng ating Panginoon ang dalawang sitwasyon. Pag tayo ay namatay si Lazaro, napunta siya kay Abraham Bosa. Namatay si mayaman, napunta siya sa mainit na lugar. Kaya kung titignan po natin, mga kapatid, kaya pala hindi pinipilit ng Diyos na magpista sa araw ng mga patay, kasi hindi naman sigurado lahat ng namatay ay mapupunta sa Diyos. Kaya pala kinontrol ng Panginoon yan. Oo nga, no? Siyempre dapat, pag alam natin na mapupunta tayo sa Panginoon, talagang lagi tayo nagsasaya. Pag alam natin, kung sure ka, kung 100% ka na mapupunta ka sa Panginoon, magsasaya ka talaga. Magsasaya tayong lahat. Pero hindi. Hindi pinaintulutan ng Diyos na mangyari yun. Kasi alam ng Diyos, merong mapupunta sa kabila, merong mapupunta sa kabila. So malinaw po, mga kapatid. Kaya nga gusto ng ating Panginoon na pagtuunan natin ng pansin
dating ng November 1 o yung All Saint Day, talagang makita natin na kung sino yung dapat nating i-remember sa All Saint Day. Kung sino talaga yung real saint na dapat nating pagtuunan ng pansin. Amen po ba? So napakagandang salita ng ating Panginoon, di po ba? Malinaw na malinaw yung mga kapatid. Oo nga. Bakit nga naman pagtutuunan ng pansin ng lahat, pag-aaksayahan ng panahon ng lahat? Oo, mahal natin sa buhay yan. Namatay na, wala nang mararamdaman yan, kahit anong gawin natin. Kahit bigyan mo pa ng pabango yan, wala. So kasi pag ganun ang nangyayari, sabi nga sa pag-aaral natin, no, pag ganun ang nangyayari, ang lumilitaw kasi nagiging idolatry. Ang pinag-uusapan natin, All Saint Day. Pag sinabing All Saint Day, araw ng mga santo, araw ng mga banal. So ngayon, ang mga banal na yan, ang mga santong yan, tulad din na Pablo, yan, maraming mga ginawa yan. Yan ang nagiging pwedeng saint yan, mga kapatid. Pero yung sa mga buhay ng ating hindi natin masasabi. Di po ba, hindi natin masasabi, lalong-lalo na kung di mo alam, kung di mo nalaman na bago namatay ang mga sa buhay na hindi naman siya nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Dahil lang sabi sa John 3:16, sa kagandang loob ng Diyos, binigay niya kaisa-isang anak upang kung sino man sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kailangan muna na manumbalik ang tao, kailangan muna tanggapin niya ang Panginoong Jesucristo. Pag hindi niya talaga tinanggap, malinaw na hindi siya mapupunta dun sa Jesus Paradise. Kaya yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Kaya dapat sa araw ng All Saint Day, alam po natin kung sino yung nire-remember natin dito na saint. Actually, dapat talaga i-remember natin, we are true saint. Tayo pong mananampalataya ay we are saint. Bakit? Di ba ano sabi ni Pablo? Kayo ay mga anak ng Diyos. Kayo ay mga banal at pinapaging banal ng Diyos. Wow, grabe. Kaya tayo palang mananampalataya, tayong mga tinawag ng Diyos, mga kapatid, tayo ay iisang saint. Kaya dapat pag sa araw ng All Saint Day o araw ng Hundas, tayo pala mismo ang mag-celebrate. Hindi yung po-focus tayo dun sa mga namatayan natin sa buhay. Okay lang po yung nagagawa natin na gano'n, mga kapatid. Pero, dapat po, hindi nakapokus masyado doon. Dapat iligay natin yung ating mga mindset dun sa true saint. Tayo, mga magkakapatid, tayo true saint, dapat tayo nagse-celebrate. Alam nyo, paano mo i-celebrate yung patay? Wala na. Sinabi ng Panginoon, pag namatay ka, wala nang bawian. Kung ano yung nagawa mo sa mundo, yun na lang, yun ang nakatatak, nakasulat sa libro ng buhay o aklat ng buhay. Ngayon, ang pagtuunan natin ng pansin, mga kapatid, yung sarili natin, tayong nabubuhay, kumusta ba tayo? Kumusta ba yung mga kapatid natin na nasa paligid? Dapat po, palakasin natin ang palakasin ang kanilang spiritual. Yan kasi po, sila ay mga santo. Tayo ay mga santo, tayo pinapaging banal ng Diyos. Dapat doon tayo pumokus, mga kapatid. Amen? Yan po ang nais pabatid sa atin ng ating Panginoon. Habang dumadaan yung All Saint Day, dapat ganyan po tayo nakapokus sa totoong saint. Who's the saint? We are saint. Tayo po'y saint, tayo mga anak ng Diyos. Sino ba ang totoong saint dyan? Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang yung perfecto, siya lamang yung banal, siya lamang yung naging perfecto. Dahil ang sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala, walang sino man nakaabot sa pamantayan ng Diyos. So tayo sa biyaya ng Diyos, inaangkin niya po tayo, we are saint. Kaya po dapat pahalagahan natin. Kaya sabi sa Hebrew 10:24, sikaming gigisingin ang damdamin ng bawat isa sa paggawa ng mabuti, sa pagmamahala, di tulad ng iba na kinaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, sapagkat alam natin nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. So we are saint.
Dapat nakapokus tayo, pagtuunan natin ng pansin ang ating mga bawat kapatid o tayong magkakapatid bang kapatid. Amen? So, napakabuti ng ating Panginoon. So, ganun din. Hindi lang po tayong mga magkakapatid ang ipokus natin sa araw ng undas, kundi yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. Who's the real saint? Siya po ang ating Panginoong Diyos. Dapat yung ginagawa natin tuwing hundas, dapat yung ginagawa natin tuwing All Saints Day, All Souls Day, mga kapatid, ay inilalaan natin yan. Dapat nare-remember natin yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kung paano ang ginawa niya sa atin, kung paano niya tayo tinubos, kung paano niya tayo pinunawalang sala, kung paano niya tayo ginawang tunay na anak ng Diyos. Dapat po yan yung pagtuunan talaga natin ng pansin. Maliban dun sa ating magkakapatid na nagtitibayan, nagpapalakasan, dapat ang talagang real saint natin ang Panginoong Diyos. So siya ang number 1, hindi siya number 2, hindi siya number 3. Kaya dapat siya yung laging inuuna natin. Sa araw ng hundas, kahit minsan lang dumaan sa isang taon na yan, dapat nakapokus tayo sa Kanya. Walang iba. Sa Kanya tayo pumokus, sa Kanya tayo kumausap. Wala tayong gawin magsoking kundi sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi sa Kanya lahat. Yung pag-ibig, biyaya at habag niya na ibinigay sa atin, ay dapat maranasan natin, nasasariwa natin, inaalala natin, tulad ng kung paano tayo nagko-komunyon. Ganon, paulit-ulit yan mga kapatid. Dapat yan po yung ginagawa natin sa araw ng hundas. Na ang Panginoon lamang ang siyang napupurihan natin. Kaya nga sabi niya sa kanyang salita, wherever you eat or drink, do it for the glory of God. Lahat ng ating ginagawa ay para sa kapurihan, kawalatian ng ating Panginoon. Dahil sa lamang po ang real saint sa ating buhay, mga kapatid. Kaya dapat pagtuunan po talaga natin yan, mga kapatid. No? Change mind. Change you remember it. No, pag naalala natin ang santo o yung bundas na yan, mga kapatid, i-change natin yung mind natin. Huwag natin ituon. Sabi nga, huwag mong alalahanin yung buhay na namatay. Alalahanin natin yung namatay na muling nabuhay. Hallelujah, Revelation, mga kapatid. Huwag mong alalahanin ang buhay na namatay. Alalahanin mo ang namatay na muling nabuhay. Who's? Jesus Christ. Alalahanin po natin because He is the real saint. Siya ang tunay na santo sa ating buhay, mga kapatid. Amen? Kaya kumusta, mga kapatid? Kumusta yung nagdaang hundas? Sino po yung real saint natin? Naging real saint natin dyan sa ating buhay, mga kapatid. Kung meron po tayong pagkukulang, hingin po natin ang kapatawaran sa ating Panginoon. Dahil ang tunay na dapat sineselebrate dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Dahil sa ginawa niya sa atin. Sabi ko nga, hindi natin deserve, pero na-deserve natin yung ganito. Dahil sa kanyang biyaya. Kaya tandaan po natin, ang buhay, alam niyang mamamatay siya. Pero ang namatay, wala na siyang kaalam-alam. Kahit pag-ibig po at galit niya o anuman ang nangyayari sa mundong ito, hindi niya po nalalaman. Hindi niya nakikita. Isang patunay, nung sinabi ng mayaman kay Abraham, Abraham, pabalikin niyo si Lazaro sa aking pamilya. Kasi ayaw ko pong mapunta ang aking family sa kinalalagyan kong ito. Dahil nasa, Hades, mainit. Dahil hindi siya ligtas. Ayaw niya mangyari sa kanyang family. Ano sabi ni Abraham? Hindi na pwede. Dahil sa pagitan niyo may dalawang bangin. Walang makakapunta dito at walang makakapunta dyan. At sabi ni Abraham, at tandaan natin, hindi na pwedeng bumalik pa sa mundo ang namatay na. O sabi na, nagpumilit pa rin yung mayaman. Abraham,
Alam ko, pag nakakita sila ng namatay na muling nabuhay, maniniwala po sila. Ano sabi ni Abraham? No, kung yung sa propeta o yung sa sulat ng propeta at ni Moises ay hindi nila pinaniniwalaan, hindi nila pinangahawakan, paano pa nila paniniwalaan kahit mabuhay pa ang patay na magsalita? O nga naman. Kaya mga kapatid, dapat po focus lamang po tayo sa ating Panginoon. Yan po yung mensahe niya sa araw nito, sa pagdaan ng hundas nito, mga kapatid. Kaya manatili lamang po tayo sa presensya ng ating Panginoon upang sa ganon, ano man yung mga nangyayari sa ating buhay, ay kaya niya po tayong maproteksyonan. At alam po ng Panginoon kung ano yung dinidesire ng ating mga puso. Kung tayo po ba ay totoo at loyal sa ating Panginoon sa pagtanggap natin sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Amen? Kaya sige po, tayo po ay tumayo upang manalangin. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. O Panginoon namin,